Ang pag-uusapan natin sa video na ito ay ang IT asset management, pagmamanage ng mga software and hardware sa IT. Pag bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutan i-subscribe and pinutin ang notification bell para updated ka sa mga ina-upload kong video. So ito yung aking YouTube channel and itong video na related sa IT asset management ay ilalagay ko dito sa aking playlist. Magkikreate ako dito ng isang playlist and i-check nyo lang dito kasi maaaring malaktawan yung pagre-record ko ng video. I mean, pag-upload ko, maka-upload ako ng hindi related. Tapos makikita nyo lang dito sa yung sequence sa aking playlist. So, i-support nyo ang aking YouTube channel para ma-enhance natin or mainggan ako mag-upload ng mga video na maraming videos na mapupulutan nyo ng aral, hopefully. Dito sa IT Asset Management ay ituturo ko dito, ipapakita ko sa inyo yung real experience ko sa pinagtrabahuan ko na current at saka sa previous company na pinagtrabahuan ko ay ako ang nakahawak sa IT management. So actually mahirap siya pag wala kang system kasi mahirap mo siya i-manage at saka yung mahirap mo siya i-identify pag by the way sa video na ito ipapakita ko sa inyo yung paano mag-manage, paano i-tag at saka paano rin i-scan. So, disclaimer lang sa mga makikita niyo dito na company ay wala akong kinalaman sa kanila. I mean, hindi ko sila pinapromote. Ang gusto ko lang ma-share sa inyo yung mga ginagamit ko na application or software or hardware para kung gusto nyo gamitin ay gamitin nyo rin. Pero meron naman mga alternate solution na pwede nyo gamitin para magkaroon lang kayo ng idea. Pero kung gagamitin nyo to, yung application na ginagamit ko ay 250 na items ay free siya. Pero pag nag-exit ka doon, kailangan mo ng subscription. So, ano ba yung IT asset management? So, mag-search muna tayo. Actually, marami naman dito sa Google na reference. So, try natin yung IT asset management na link. So, yung IT asset management, ITM in short, ay ito yung uh, kaniyang mga definition or ano ba yung IT asset management. So, manage your IT asset effectively in three steps. So, procure asset, deploy asset, and retire asset. So, ito yung mga main function or goal bakit nating i-manage yung ating IT asset. So, by the way, ito pa yung ang IT asset yung ating pag-uusapan dito. So ito yung mga fact na uh, um, about IT asset management. So kailangan ng company na madisiplinahan yung mga kanilang asset o matrack. So kung makikita niyo dito, marami naman mga benefits dito kung bakit natin i-manage yung IT asset. So hindi ko nababasahin yan, i-check nyo na lang. Ayan. Ayan, yun yung mga traditional na method na pagmamanage ng IT asset. So, dati, ang pagmamanage ay Excel sheet. So, okay, wala naman akong ano dun sa Excel sheet. Kaya lang, mahirap siya i-track actually pag marami na kayong asset. At saka, marami ng mga new application ngayon na high-tech na, yung sabi nila, modern. So, at saka yung meron silang file, meron silang nakalagay dito na file, tapos or minsan yung network discovery para makapag-inventory sila at saka yung ERP. So, kung meron kayong system sa company na ERP, good. Pwede nyo gamitin. So, dito naman yung mga problem with traditional asset management when your traditional exit, history and life cycle of asset and license are missed. So, hindi masyadong organized sa Excel sheet yung sabi dito on how to audit asset o dito sa network discovery. So, yung Excel sheet wala namang network discovery na future yun. So, yung mga actually maraming mga IT asset management ngayon na high-tech kasi sa network lang nakakapag-inventory ka na. I mean, nadi-discover niya lahat yung mga devices na connected sa inyong network. So, what is IT asset management and why IT management? So, yan. So, yan, hindi ko na babasahin yung definition. So, yung mga future, email alert, yan, marami yan.
security and privacy, so collaboration, ayan. By the way, hindi ko alam yung ano nito, as I mentioned, itong pinapakita ko sa inyo sa slide share lang. So, hindi ito yung gagamitin ko na application na ipapakita ko sa inyo na ano lang. Ito, chinecheck ko lang para mag-reference lang tayo. So, ayan. So, itry ko yung ibang asset management na try ko kung online ito. Hindi siya online. So, yun na lang. Ipakita ko sa inyo yung sa susunod na mga video, abangan nyo, ay ipapakita ko sa inyo yung ginagamit ko na application sa pag-manage ng IT asset management. So, hanggang dito lang and huwag niyong kalimutan i-like and subscribe and abangan yung aking playlist regarding dito sa IT asset management. So, have a good day sa inyo lahat.